Nagkataon naman daw na nakasabay ng protestang naganap na yan sa Luneta kanina, ginawang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Pangulong Aquino. Nangyari po yan sa lungsod ng Quezon. At yan ay para sa pagsusulong ng reforma sa administrasyon. Dumating ang ilang miyembro ng gabinete. Nangako silang isusulong nila ang pagpasa ng Freedom of Information Bill at Anti-Dynasty Bill. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mike, pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma ng pamahalaang Aquino at pagtalakay na rin sa constructive criticism sa administrasyon, ilan lamang ito sa mga naging pangunahing layunin ng paglulunsad ng KOMPRE o yung koalisyon ng mamamayan para sa reforma na nagkataon nga nasabay sa mga kilos protesta laban sa pork barrel system sa Luneta at Menjola. At gaya nga ng sinabi mo, Mike, ay nakuha naman ng mga taga-KOMPRE yung commitment ng pamahalaang Aquino na ipapasa ang FOI at ang anti-dynasty law sa termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Imbes sa kalsada, sa isang hall ng Ateneo de Manila University, nagsama-sama ang may 400 leader ng People's Organization, civil society, business group at political party sa buong bansa. Kilala silang taga-suporta ng pamahalaang Aquino, nakasuot pa ng yellow pin. Layon daw nilang talakayin ang mga reformang nagawa na at mga dapat pang gawin sa nalalabing 2 taon ng Pangulong Aquino. Nagkataon lang daw nakasabay ang anti-pork barrel protest sa Maynila. We would like to make sure that as many of the points within the social contract or many of the reforms have either been started, can be improved. We are not opposing, we are proposing. Bandang hapon, dumating sina DILG Secretary Mar Rojas, DSWD Secretary Dinky Soliman, DOTC Secretary June Abaya at iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. Ipinresinta sa kanila ang mga prioridad na reforma ng KOMPRE, kabilang ang pagpasa ng FOI, anti-dynasty law, pagpapatupad ng agrarian reform at pagbabahagi ng titulo ng lupa sa mga indigenous peoples. Dahil ang motto daw nila, walang iwanan sa tuwid na daan, nakatuon daw sila sa mga reforma kahit wala pa sa agenda nila kung sino susuportahan sa 2016. Kailangan tayo mabuhay para sa reforma, hindi mamatay. I can confidently say that the President has already committed that before the end of his term, the FOI will become law. The Aquino government is committed in passing an anti-dynasty law. Well, there is a lot of support starting with the Speaker and from the party as well. No? So there's no reason kung bakit hindi papasa ito. Mike, sinabi rin naman ng KOMPRE na tutol sila sa paggamit ng PDAF at sa maling paggamit ng Kaba ng Bayan. Samantala, kanina lamang ay natapos na rin ang pagtitipong ito ng KOMPRE. Mike? Maraming salamat, Maris Umali.